Eto, si Nahug, sabi niya, lahat na lang SDN, di na ako magulat, baka ka mamaya SDN na din gamot sa parbo niyan. Okay. Hindi naman siguro, no? I would not recommend na pag may parbo yung aso nyo, SDN lang ang bibigay ninyo at gagaling na yung aso ninyo sa parbo. Hindi naman siguro aabot doon. Sobra ka naman Nahug. Over ka naman. Pero ito po kasi, no guys, kapag ang aso kasi, or kahit naman sa tao, di ba? Kapag mali ang binibigay niyong nutrition, ang daming naapektuhan yan at madaling magkasakit, di ba? Halimbawa, no, kung ang ipakain mo na lang sa mga kids mo, puro chichirya, puro junk food, alam na natin lahat yan kung ano magiging resulta niyan. Health issues, maybe not immediately, pero along the way. Ganun din sa dogs. Kapag pinapakain nyo sa dogs ay mali or hindi appropriate sa kanilang makeup, kanilang genetic makeup, then you'd probably be suffering, or your dog would probably be suffering from a lot more problems as you go along. Okay, for example, kung yung aso nyo lagi nyo pinapakain ng mga grainy foods, so like masyadong maraming fillers like corn, soya, wheat, etc., or mga vegetable materials lang na hindi naman talaga angko for carnivores. Eventually po, manghihina po yung aso ninyo. Hindi ganun kaganda yung muscle mass niya, hindi magiging ganun kaganda yung development ng mga bones niya. And hindi ko po yan sinasabi yan. That is proven by science. Di ba? Sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya po, alam nyo, marami kayong maiwasang pagkakamali or mga health issues sa dogs ninyo kung tama yung nutrition. Ito yung sinasabi ni Sir Nahugo, SDN daw, ito lang lagi ko pinopromote. Ba't kung hindi ipopromote to? Ito nga yung the best dog food in the multiverse. Kung ipromote ko yung mga low quality brands, mali naman yung ginagawa ko, di ba? So ipopromote ko lang, sasabihin ko lang sa inyo talaga yung totoo na ang the best dog food talaga ay SDN. Oo. Pakitaan nyo ng ibang mga dog food na mas mahusay pa sa SDN and maybe I'll promote that. Kasi kung meron pang mas gagaling sa SDN, isipin ko bakit kaya, i-analyze ko bakit kaya mas magaling yung ibang dog food na yon. Tapos i-improve ko tong SDN, i-improve ko yung formula niya. I can always do that, di ba? And wala pa akong makita na kakaiba, although merong mga ibang mga proposals nagbibigay sa akin ng mga pwede silang mag-supply ng mga feed additives or mga alternatives to meat, etc. Pero I don't see why I should change my formula as of yet. Syempre i-consider ko dyan, ano bang magiging epekto niyan? Long term and short term sa aking mga dogs. Kasi I created SDN for our dogs. Manalo K9 has been in the dog business actually since 1996 nung nag-start ako mag-breed, nung nasa UP Los Baños pa ako, estudyante pa ako nun sa College of Veterinary Medicine. So ang talagang concern ko is my dogs. And create ko tong SDN after so many years na naghahanap ako ng the best kung paano ko mapapakain yung mga dogs ko para maging super high performance, super healthy sila, super mahaba ang buhay nila. It's always been my goal, my purpose. Lalo na nung nagkaroon kami ng K9 services, we were supplying dogs to the military, hindi lang dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, we've been supplying the Philippine Army K9, Philippine Coast Guard K9, Philippine Marines K9, and yung Presidential Security Group K9, yung sa Malacanang. So, we've also been supplying big clients like Okada Manila, Soler, sa Clark, sa Subic, ng mga dogs nila and sa ilang mga airports and mga ports like sa ICTSI sa North Harbor, etc. So marami kaming mga dogs na nag-work talaga, and I'm always looking for an edge for our dogs. Hinahanap ko kung ano yung pinakamaganda para sa mga dogs ko para mataas ang performance nila, hindi sila sakitin at alam niyo yun, maaba ang buhay nila, hindi sila basta-basta magbe-breakdown.
Diba? So, I developed SDN. And I'm only sharing this, no? Kaya naging business na rin namin ito kasi natuwa yung mga unang gumamit nito na nasubukan din nila yung formula ko. And for them, no, it's a big change from what they've been used to buying. Diba? Yung mga usual mga dog foods na sa market or kahit yung mga mamahaling brands from abroad. Diba? Hindi porke imported, hindi porke mahal ay the best na yan. So, ito, masasabi ko pa rin na SDN talaga is the best dog food in the multiverse. Pero I wouldn't go that far na isabihin ko na lahat na ng mga sakit, lahat na ng mga problema ay masosolve ng dog food, ng SDN. Kasi may mga problems naman na kagaya yan, viral, parvovirus, it's a viral disease. Hindi mo maiwasan yan kahit ganong ka-healthy ka pa. Di ba? Kahit nung panahon ng COVID, healthy people got COVID. So, nung i-consider mo rin naman yung health ng aso when it comes to yung genetic makeup niya. May mga dogs talaga na namana nila yung mga sakit from their parents like predispositions to cancer, like bone deformities, etc. So, it's always a multifactorial consideration. No? Kaya yung pag-promote ko ng SDN, it makes sense actually kasi maraming nga mga sakit kahit sa tao, alam nyo, dulot ng maling diet. For example ako, no, when I was 46 years old, nagkaroon na ako ng gout. And sobrang sakit, hindi ko alam. Dahil alam ko pang matanda lang yung sakit na yun. Sobrang sakit pala talaga na meron kang gouty arthritis. And nagpatingin ako sa doctor, binigyan ako ng mareseta para sa pain and para bumaba yung production ng katawan ko ng uric acid. Pero doing more research, hindi pala problema ang uric acid. It's a natural byproduct ng metabolism ng katawan natin, ng mga cells. So it turns out, ang kailangan pala i-address is the inflammation brought about by my wrong lifestyle diet. No? Iniwasan ko na yung mga grains like mga rice and pasta and breads and sugars. Iniwasan ko lahat yon, pati yung mga oils na ginagamit pang luto na inflammatory like vegetable oils, no? And mga corn oils, ang ginagamit ko na lang is coconut oil and olive oil. And yung pagpa-fasting, no? Yung sobrang dami mong kinakain buong maghapon, nagko-cause din siya ng maraming mga problems like exacerbate, nahihirapan din yung kidneys mo, nahihirapan yung digestive system mo, including your liver, pancreas. Dahil ang dami niyang pinaprocess palagi. So I did fasting, I did 1 meal a day, and in just 2 months, yung nagkakagulo-gulo ng blood chem ko ay nag-normalize. That's why I am very much a proponent of fixing your dietary lifestyle muna bago ka mag-resort sa mga gamot. Hindi ko tinake yung gamot ko sa gout, binigay sa akin ng doctor sa Antipolo. Hindi ko tinake yun. I took a different route, and it turns out, what you put inside your mouth will affect your whole body, and nawala yung gout ko. Totally, nawala. Sabi nung doktor dun sa Antipolo nga, yung medicine na yan, okay yan, pero babalik at babalik yan. Hindi na bumalik yung gout ko. Puwera na lang kapag sobra na naman ako kumain, tumataas na naman yung timbang ko, bumabalik na naman ako sa mga dati kong kinakain. So I really have to maintain yung magandang diet, no? Mostly vegetables, meats, hindi pala masama ang meats, nuts. Ito, nuts kinakain ko ngayon. Meron ako dito nuts, and to show you, ayan, mahilig ako sa nuts. Pero hindi pala ito ang problema ng gout. It's the inflammation. So, yun po, no? So, please excuse me if I'm very much a proponent of good health by promoting good food, no? The proper nutrition, because you are what you eat, and what you put inside becomes your medicine. Ikaw yun eh. Yun ang nagre-replenish. Yung kinakain mo magre-replenish sa mga pangangailangan ng katawan mo, ng immune system mo, di ba? Sa lahat, pati mood mo, pati minsan kung anong kinakain mo, doon nakabase ang magiging outlook mo, kung positibo ka man or negatibo. Kaya buwas-buwasan nyo, di ba? Sabi nga nung iba, yung nabunot ng baril doon sa news, ay baka daw masyadong maraming nakakaing taba at na high blood agad. Kaya relax. Good nutrition, guys, pati sa dogs natin, because they are super dogs.
your dog is a super dog too dahil sa pagmamahal na binibigay sa inyo, mahalin nyo rin siya by giving SDN the best